Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong tuturo sa inyo, basic tutorial. Bago natin tuloy yung video, syempre, shoutout na natin, Anonymous Vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya. At syempre, yung mga naka-Euro Griffin 180 page dyan, sa mga tropa natin, dyan sa loob ng GC at sa page natin. Shoutout sa inyo mga boss, especially sa admin natin, kay EI, at syempre kay Boss Eddie Boy. So, ayan. Tuturo namin sa inyo sa mga nagtatanong sa GC kung paano daw tanggalin to. Itong camelback ito. So nakaumbok sa upuan na to. So siguro magpapalit ng seat cover, ganon. Ito lang po, buksan niyo lang to, tapos nandito yung dalawang tornilyo. Size 10 mm. Pero naano ko na yan, kaya dalirihin na lang po natin. So ganyan lang po siya, dalawang tornilyo para makita nyo po yung itsura niya. May nagtatanong po kasi sa atin kung paano daw po tanggalin. So dalawa lang po yan. Pag natanggal mo na, ingat mo lang to. Yan, dahan-dahan. Tapos ganyan po yung itsura niya. Butas nga lang siya pagkatatanggalin mo, di ba? So ito yung carbon lodi. Plastic po yan. Plastic po siya. Sa carbon dip. Okay? So sa mga nagtatanong, ito na lang po. Ginawa na natin para sa inyo. So pagka ibabalik mo, gano'n lang din ito. Pangit kasi pag wala siya kasi butas na. Pwede kang magpalit nito. Ang upuan nito pwedeng Aerox version 2. Yamaha Aerox version 2 pwedeng palit dito. Okay? Or kung ayaw mo namang palitan, pwede mong ipatabas to sa mga motorcycle shop. Patabas mo ito, palitan mo ng seat cover. Pero sa akin, hindi ko ito patatabas kasi ang ganda ng comfort ng foam na ginamit. Bibili na lang ako ng flat seat. Okay, so gano'n lang po mga ka-DIY. Balik na lang natin to. Pag ibabalik na naman to, tapat nyo lang. Tapos diinan nyo lang mga ka-DIY. Diin mo lang para pumasok yung bolt. Pero huwag nyo kalimutan yung washer para hindi lumuwag. Okay? Diinan lang po ito. Pwede nyo ihantay ito mga ka-DIY. Or mas maganda, higpitan nyo na lang para hindi mo matanggal. Okay? Huwag naman masyadong mahigpit. Yung tama lang, pagka ayaw niya na umikot, yun na yun. So, gano'n lang po kasimple. O, diba? Isa pang tuturo namin sa inyo, location ng battery. Dito. Yung Phillips screw. Bonus na lang natin, location ng battery kung saan. Buksan nyo lang po ito. Dalawang Phillips na lang po ito. Gamit lang po kayo ng Phillips. Yan. Yan, dito po ang battery natin. At para malaman nyo rin, ma-check nyo rin kung ano ang laman nito. Yan. So dito pwede mo ilagay yung mga papeles mo mga ka-DIY para hindi mabasa. At ito yung battery natin. Okay. So itong port na to sa mga parang sa to mga ka-DIY. Siyempre ito computer box na po ito. Hybrid na po to, high-end na motor. Computer box na po napapagana, hindi po siya carburetor, fuel injected or FI po ito. Ito po yung niya, OBD port. Maaring ito po. Okay? Disclaimer ko lang po hindi po tayo professional mechanic. Meron lang po tayong basic knowledge. So sinishare lang po natin yung kunting kaalaman natin in a humble way. So malamang sa malamang ito yung port ng OBD. Pero comment kayo sa comment box sa comment section kung ano to. Okay? I-correct nyo lang po ako, pwede naman pong i-correct. Pero sa pagkakalam ko, may scanner naman po tayo dyan. Kasi sa mga sasakyan ko, may scanner po tayo ng gamit ko. Kaya lang, itong port na to, wala ako nito. Pwede kang bumili siguro ng adapter. Okay? Yun ang iano natin. Pagka nakabili ako ng adapter para sa motorcycle, sa scanner ko, sa OBD scanner, pwede kong i-share sa inyo. So for the meantime, nakita ko to, nung binuksan ko, meron dyan. Kaya sinishare ko sa inyo. So ito yung battery. Of course, made in China siguro to. Masyadong malaki. Hindi natin makita kung sas ingatan nyo to mga ka-DIY kasi yung positive wire nya nakapatong dito sa negative. So yan pagka nakatagalan magbe-brittle to, mamaya magkaroon ng open wire, mag-short circuit dito, masusunog yung motor natin kasi dito nakalagay. Dapat sana ito yung ground dapat, diba? Tapos pinadaan dito. Okay,
So hindi natin siguro ano natin to, pwede natin ipadaan dito, oh. Yan, oh. Ulitin natin to, dito natin siya idadaan para dito siya dumaan mga ka-DIY, hindi dito. Pwede nating buksan to. Hindi natin, warranty pa. Stem na lang. Okay. Yan, hindi pa tayo masyadong gumagalaw dito. Pinapakita lang po natin kung ano yung mga possible na ano. Tapos tignan nyo kung pag maglulong ride kayo, baka mamaya start ka ng start, hindi nyo mapa-start. Yung pala maluwag lang dito sa mga terminal. Lagi nyo irritated to mga ka-DIY yung mga terminal. Yan. So okay naman yung pinaglagay nila. Ito yung OBD port malamang. Tapos pwede mo ilagay yung mga ORCR ng motor dito. Ano mang importante na hindi pwede mabasa. Sa pagbabalik, ito dito lang po. Balik yung ganyan. Tapos yan. Yung dalawang tourniquets. Special, no? Tourniquets. Okay. Yan. Higpitan nyo lang to para hindi maalog. Tapos, share na rin natin yung chassis number niya o yung VIN. Yung, ano ba yung VIN? Verification Identification Number or Verification Identification Number ng motor mo. Nandyan po nakalagay. Yung VIN. Sa madaling salita o madaling katawagan, layman terms ay chassis number. Okay? Tapos yung engine number niya nandito. Yan yung engine number. Okay? So, ayun, itong mga nakikita nyo dito, mga gamit ko, pasensya nyo na po. Ito, tools ko ito mga to. Tapos, ito yung sa papeles natin, binilhan natin ng zipper na ano para waterproof. So, yan lang po. Okay? Yan, hoping naman natutunan lang po kayo sa vlog content natin ngayon. Konting share lang po because dito sa Speed, sharing is Sharing. Ayan, natuto ko na, nakaspeed ka pa. Ayan, maraming salamat. Ito, Kadubid Agorin, Bernta. Signing off.